Darius Hub. Ha? Wala akong papel. Sige, tira! Wah! Ay, huwag mo na i-content si Hila. Baka madali ka na. Di ako papayag. Why benefits? May sumpa. Benefits? Ay, naplatan ka niya, Ibay, no? Platan ko eh. Naplatan, nagasgasan. Tuhan pa. Dalawang beses para plat. Dalawang sunod, no? Papunta doon sa pabalik. Oo. Nagkakita na yung cover eh. Ako nabahala sa'yo ba eh. Paayos mo yung frame ni Hila. Hello vlog, welcome back to my channel. So Friday ride ulit. Every Friday ride na lang tayo. So sobrang lakas ng hangin ngayon. Parang nasa 40 yata ngayon ang hangin. Kaya ingat-ingat na lang ulit. So ang ating activity for today is same lang from last week. Pero sundan natin ngayon kasi sobrang lakas ng hangin eh. Kung hindi maghihiratan na naman. Pero malamang pabalik ito, maghihiratan na naman sila. So sana wag na rin mangyari yung pagpunta eh mabagal, tapos pagbalik mabilis. Pero maganda sana masundan ko yung zone 2 and zone 3 na training. So start na yung 50-minute zone 2. Katatapos lang ng ating warm up. Pero hindi ko ma-hit. Hindi ko ma-hit pa yung zone 2 for 50 minutes. Puro reklamo na. Alright, na-hit na natin yung zone 2. May natakbo na kagad dun ah. Aga pa. Baka nag-run talaga siya. So nakaka 4 kilometer pa lang naman tayo. Siguro kaya na-hit ko yung kaninang zone 2 kasi medyo pataas. Tapos bumaba ngayon, nag-ano na uli, nag zone 2 na uli tayo. So ngayon meron na naman pa tulay dito malapit. Lakas ng hangin. Grabe na naman ang hangin ngayon. Ito tulay. Nag-high na tayo kasi tulay nga.
kilometer na tayo ngayon. Ang lakas ng hangin. Grabe ng hangin yan. Katakot. Tools daw eh. Hiram ng tools. Balikan natin. Tumigil sila. Hiram ng tools. Hintay natin. Pag dumiretso na. Saddle lang, saddle. Sabi lang. Alright guys, naka 10 kilometer na tayo ngayon. So pasok pa naman tayo sa zone 2. And napakahirap ng pwesto natin ngayon. Hindi talaga ako sanay sa aero na kailangan natin practicein pala. Kailangan natin practicein. Hindi tayo sanay pero kailangan natin practicein to. Kasi sa karera hindi mo naman masasabi kung headwind, crosswind, or kung anong klaseng klima meron. So dapat sa training kailangan talaga practicein. Kung halimbawa weakness mo yun kailangan palakasin mo yung weakness mo. Ito nga, medyo pa cross ako ngayon dito. Nahirapan ako sa handling. Hindi pa nga kasi ako sanay. So kailangan sanayin ko din to. Kasi delikado nga dahil sobrang lakas ng hangin. So right now zone 2.4 tayo ngayon. Pasok naman sa ating training. So nakasolo ako. Malamang mamaya malagpasan na rin nila ako. Yung peloton. Pero kung ano lang yung training natin ngayon, yun ang gagawin natin as much as possible. Baka mamaya pagbalik biglang tulin, no? Gawa ng tailwind na. De, sunod lang tayo sa program. Zone 2 50 minutes. And then 20 minutes zone 3 yun, alam ko Tapos 2 times. Tapos cool down. Alright. Nakalagpas na tayo ng 15 kilometer. So sobrang lakas ng hangin. Hindi ko zone 2. Ngayon, nasa lang tayo ngayon 1.7, pero kailangan nating i-zone to dahil yun ang ating program. So kahit mabagal, kahit headwind or anumang klase ng klima, i-hit pa rin natin yung kung anong naka-assign sa ating program sa araw na nagte-train kayo. So ayan, umabot na tayo 2.2 kasi ito medyo may may pataas, tapos magtutulay. Yes, 20 kilometer na tayo ngayon. And nasa zone 2.8 tayo. And then meron pang 10 minutes and 40 seconds remaining para sa zone 2. Dapat sunod lang lagi sa program. At saka dapat din para masunod nyo yung mga zoning, dapat tama rin yung maximum heart rate nyo. Siyempre kung halimbawa hindi nyo naman pala
sukat sa inyo yung maximum yung mga zoning na zone 1 to zone 5. Tapos parang nahulaan lang yung maximum heart rate nyo. Hindi talaga tutugma yun sa program nyo. Kaya kailangan magte-test kayo. 10 minutes warm up, and then 20 minutes na kaya mong itagal yung maximum effort, and then cool down 5 or 10 minutes. So kung ano man yung maximum heart rate mo doon, yun na ilalagay mo na input. Pero kung halimbawa beginner, yan, pwede naman yung 220 minus sa age para maging maximum heart rate mo. Pero kung matagal-tagal na, meron ka ng pondo sa sarili mo ng hangin sa katawan mo, yun, kailangan mong maximum heart rate test para sukat sa iyo yung mga zoning sa training. ...25 kilometer na ang nakalipas. So zone 2.3, remaining 1 minute para sa zone 2, and then mag 20 minutes zone 3 tayo. So isa pa sa experience ko, kung talagang training lang ang gagawin mo, susundin mo yung training, bayaan mo yung mga kasama mo. Kung mga nagkakarera sila, tapos gusto mo sabayan, dapat marunong kang patience. Kailangan mayroon ka palang patience, marunong kang magtimpi. Kagaya ng mga ride natin ng mga nakaraan, di ba? Hindi rin ako makapagtimpi. Pero pag serious serious na training ka na, bayaan mo lang sila. Na pala, magsa-zone 3 na ako. So kailangan natin kunin yung zone 3. Zone 2.8. And zone 3.3 na. So pasok na tayo para sa 20 minutes na zone 3. Sana matagalan ko. So yun nga yung sinasabi ko kanina, bayaan mo lang yung ibang nagtitraining, or baka naman mamaya talagang karera yung day nila na yun, pero mga speed sila, mga kasama mo, or yung ibang tao na parang nanggigigil. Pero kung serious training ka kasi, hindi mo kailangan makipagsabayan, kasi yung program mo for that day, yun lang. Meron ka rin naman na interval meron din naman matulin sa mga weekdays. O doon mo i-push lahat ng lakas mo. Darating din ang panahon na meron kang ganung bilis, ganung hingal, kung ano may hinahanap mo sa sarili mo that day. Kaya dapat pasensya. May pasensya ka na nga magbike kung pasok ka na doon sa training na ginagawa mo, huwag ka nang huwag ka nang mag-push ng ibang ng lakas mo that day. Ibuhos mo na lang sa ibang araw. Yun sa akin lang. Pero sa inyo, bahala kayo. Sinashare ko lang naman yung experience ko. So zone 3 tayo. So malapit na pala tayo sa dulo. So meron pa tayong 7 minutes remaining sa zone 3. Babalik tayo. Buuin ko lang yung zone 3. Yung zone 2, mamaya na yun, pagbalik na. Yung pagsama-sama na uli. Kahit mag zone 1 na lang tayo, pero yung zone 3 tatapusin ko.
Hindi ko pa makabit yung clutch ko. Yun. Tapusin lang natin itong zone 3. 6 minutes. O, pwede 3 minutes bumalik tayo. Kasi headwind naman mas mabagal yun. Saglit lang naman siguro yun. So, pabalik na tayo. Balik na ulit tayo dun sa 32 km. Nagreklamo na. Nagreklamo na si coach. Coach, sensya na, babalik lang ako. Ito na. Zone 2.7. Nagalit si Coach Garmin. Grabe yung ano dito, crosswind. Kanina pagbalik ko, hindi naka-record eh. Tumutunog yung gulong natin eh. I mean may sound. Sound. Oh, ito na coach. Pero syempre, sundin mo nga yung zone mo. Eh yung klima naman, crosswind. Tapos eh masasemplang ka. So dapat ingat pa rin. Dapat pakiramdam mo pa rin kung ano yung nasa paligid mo. Ayan oh. Ito yung sinasabi ko kanina. Grabe yung crosswind dito. Yung puno nakapaling na sa kanan. Ayun. Muntikan tayong sumemplang doon. Dapat yun. Yun ang ibig ko sabihin. Susunod ka sa zone 3 mo. Eh pero yung paligid mo naman hindi makikisama sa'yo. Masasemplang ka. So huwag mong sundin yung zone 3 mo. Hindi naman kayo pag sinabing ganun yung program. Siyempre titignan mo rin yung ano, yung paligid mo. Sumunod sa zone 3, sawa sumemplang, eh di patay. Ang gulo ng ano, no, ng paliwanag. Di ano lang yun. Siyempre titingnan mo yung lahat ng pagkakataon. So nasa kilometer 32 na ulit tayo. Last 54 seconds para sa zone 3. So dito natin kunin sa labas. Ingat na lang tayo kung may makakasalubong tayo dito, para magawa ko lang yung zone 3. Kasi doon sa loob mas delikado ron. Kaya dito tayo sa loob, sa labas. Pero ingat lang dahil ano tayo, counter flow. Pero nandito naman tayo sa service road. Yung mga sasakyan nasa labas naman yan eh. So zone 3.4. Yan na. Tumunog na. Yes. So tapos na tayo sa zone 3. So magpi-55 minutes ulit tayo na zone 2. So syempre pahinga tayo dito para na naman tayo magwa-warm up mamaya. So habang may oras pa, mag zone 2. Zone 3.7 pala. In range tayo. Dito na tayo eh sa may malapit sa Bacala. Kakaliwa na tayo dito. And then nandito na yung ating mga tropa pips. Nalaglag ako sa kanila. Hindi, bumalik tayo eh.
Tropa pics. Bye! Abubot na lang. Oo nga. Ay! Nag-solo? Program? Laglag ako. Hindi siguro. Laglag ako, bay. Nasa unahan ka kanina. Sa una, tingnan mo, nasa hulihan ako ngayon. Baka umikot ka. Umikot. Ano umikot? Laglag lang talaga. Hindi ah. Sanay naman ako malaglag. Kunwari ka. May program kaya. So, zone 2, kagaya na sinabi ko kanina. So, may remaining pa tong 42 minutes. Kasi 55 minutes yun eh. 50 minutes lang pala. So, naka 8 minutes na tayo. So, 40 minutes zone 2. Kung maunahan nila, kasi nauna ako ngayon eh. Kung maunahan nila tayo, okay lang. Kasi mag-stick ako sa ngayon, sa training ko ngayon. Promise. Let's promise. Naka 45 minutes na tayo ngayon. Zone 2.9, 31 minutes remaining para sa ating zone 2. Mga baba pa bago tayo mag zone 3. Ay, lagpasan na tayo ng ating mga tropa ron. So stick lang tayo sa ating program. Zone 2 to zone 2.8. 24 minutes remaining bago tayo mag zone 3. Okay lang, hindi ko alam kung 49 kilometer na pala tayo. So okay lang yan kahit maunahan nila tayo, dahil tayo ay nagte-training. Yun lang ang lagi nyo isipin, para sa karera hindi tayo laspag. Kaya tayo binibigyan ng training ng mabagal ay para sa yan, endurance. So hindi, tsaka para sa mga susunod na araw meron ka pang lakas para sa iba mong activity. Kasi halos ang training ay 6 times a week. Eh 7 times a week lang, di ba? Pero yung isang araw lang yung pahinga mo, tapos lalaspagin mo yung sarili mo ng sa training. So dapat hindi ganoon. Dapat meron ka pa ring lakas para sa mga succeeding days. Hindi mo dapat pepersahin yung sarili mo. Nakaka 55 kilometer na tayo ngayon. Pasok pa rin naman tayo sa zone 2. Pero minsan sa zone 3 pa rin tayo, zone 4, kasi pag may paakyat, may mga tulay at saka may mga elevation. Ayan, katulad ito mo, tumalas tayo kasi may elevation dito, kaya tumaas yung heart rate ko. Pero babalik din yan pag may pumantay na uli, pababa. So yung tropa, tanaw pa naman natin ngayon, pero lumiliit na. Lumiliit na yung kanilang yung sighting ko sa kanila. So 146 daw kailangan natin magbaba. Pero nga kasi elevation pa rin to, may pagka-elevation pa rin yung ating tinatahak, kaya medyo mataas. Yung siraan dito nangyari,
Nangyari sa'yo? Wala lang ugan. Dito mo ipaano. Oh, dito buti nandito ka na sa ano. Okay lang? Out of road eh. May iniwasan. Ano yung iniwasan mo? Bato. Ito unang bumagay. Mali yung mali yung ginawa ko. Pagkakit niya, hindi na naidiretso. Hindi pa ganyan dahil dito mo. Oo. Diretso yan. Mabasa ano Kapitan mo na lang. eh. Iniwasan daw siyang bato. Huwag talaga umiwas. Ayun pinaganan niya yung nakabakat na yun sa gilid. Sanda, pagkakos mong tunnel? Okay ka lang, tawag tayo ambulansya, hindi na. Ay, mahaba. Nung kinakabig, hindi na naikabig. Lumiko na na ganito. Pero mali yung ginawa ko, dapat parang tingin iniwasan. Dapat din lang kayo. Pag maliit lang naman na ano. Kasi matuling ka eh. Tsaka malaki naman Iniwasan niya gulong bato. niya. Bato maliit lang. Ngayon pala, buti may patch. Eh, may walls oh. Siya na Wala. humaba. Unasan mo? Yung sa baba mo. Hindi rin full brake kaso nakaganto na nung ano siya, umahon eh. Kaya diretso, ano. Yan yung skid na yan sa ano? Ayun o, yung Gilid. mahaba eh. Hindi, ang bangal ko lang, hindi mo iniwasan ng bato. Ayun, hindi pantay. I-screw na lang. Ano yun eh? Parang ganun tinidor, dalawa. Ito. Nung inaahon niya, kumanto na eh. Kumanyan na siya. Hindi na pasag yung frame. Hindi, ayun ako na bumagsak sa'yo, shoulder mo sa kayong baba. Okay lang ba? Kunarbon mo ba? Kasi wala. Wala naman bumagsak. lang. Pagasgas na. Sana repaint naman yun eh. Hindi, walang gas-gas. Okay lang, yung mukha mo meron. Yung mukha mo lang. Bayaan mo na yung bike, yung sarili mo na lang muna. Hindi na natin Ulo mo, wala? ma-repaint Wala yan. ba sa ulo? Meron eh. Meron sa ulo. Meron. Sa baba. Sa baba, Ito, ang dami. Hindi, dito. Meron ka dito, pre. Tanggalin mo nga. Ayun, oh. Nasa Oo, loob. meron ka sa ulo. Ayan nga. Sa kaliwa mo. Kaliwang noo mo. Kaliwang noo, pre. Marami akong nakuha kaya no. Pangalan nito? Kaliwang noo. Dito, pre. Dito. Kaliwang noo. Kabila. Yan. 40 ata, takbo si Kwenta. Hindi mo pagalang ako na pala. Bago lang yun. Nakarecover na ako eh. Ang takbo ko 20, dinaanan mo ako eh. Iba na yung bagal niya sa bagal mo eh. Palit kaya kami ng Slow bike kasi coach yung na. sa akin, ha? Palit kaya muna kami Kasi yung bike mo. Iangat lang siguro to na ano lang. Nagsusway-sway Hindi, lang. adjust lang yan. Hindi, adjust lang. Madrip ba? Ano yun eh? Parang tinidor? Gumalaw yan sa impact. Ngayon, hindi mo magagalaw yan. Ano? Iluluwagan mo na yan. Dito na ako dito pa ako. Dito ka, kaya natumba ka. Continue, pwede ba? Hindi dito. Saan mo siya nakita, coach? Nakabagsak na. Hindi, ano na lang lampasan na ako na lang ng metro. Nakita mo siya sa harap. So, para-para tapos na doon ako. Ikaw pala yung iniwasan eh. Sabi ko, uy! Ano ba mo dyan? Pahinga daw siya. Pahinga na kita ko dyan sa baba. Taga-Bulacan talaga, ano eh. Ulit eh. Kaya-kaya na yan, ano yan. Yung sipit na maraming kanin sa gitna. Ay, hindi ko alam sir, hindi kami kumakain sa gano'n. Sa bahay lang kami. Ayan ka na naman eh. Seafood daw na may maraming kanin sa gitna. Daan-daan na lang. Mahilig talaga sa seafood yan si ano eh. Mag-Uber ka na lang kaya. Hirap talaga. Hirap talaga mag-set out. Mahirap na magganyan ka pa. Budal fight. Hindi, kaya mo yan kasi nasa adrenaline ka. Oo. Kaya mo yan. Kahit sino. May dalawa pang marami pang ahon. Marami pa. Mag-Uber ka na lang. Meron din nun sa 01. Kaya pa lang. Sa 02 sa Lalo pa. Meron din nun sa taas. Baga mo, nandito pala yung Bike Peter na pala. Bike Peter na yan. Pwede niya mahahawak. Oh, naibalik ni Coach Francis pala. Oh, syempre. Sorry. Pasensya na kayo. Sorry. Sorry ka sa Yung ano. Oh, yan, suot mo yung shades mo. Sa likod natin lang eh, para hindi ano. Pero ka okay lang? Mais pa. 20 pala speed mo. 20 ko nilang pasan, di ba? 21 takbo nito. Makalakad mo lang yun. Ayun no. Kaliwat kanan pala tama mo. Tumatakbo ko siguro, Coach Francis. Mag-Uber ka na lang. Tara. Baka na ba? Uber ka na lang. Sige nga. Kasi dito mas madali kang pick upin kaysa dyan pa sa gitna. Kaya nga eh, baka mag-decide ka doon. Doon, mas mahirap pa. Ayan oh, makabike pa masira mo eh. Learn pa. Tumatubay. Learn pa. Sige. Hindi, subukan mo na yung bike, baka sira eh. May kulit pa sabit eh. May kulit pa. May sabit eh. Pikutin mo. Pedal mo. Oh, yan. Change gear. Pero kasi Pero na-post mo pa rin yung Garmin mo. Automatic. puro gas-gas ka na eh. Oh. Mag-ano ka na lang, Uber ka na lang.
konting aberya tayo dito. May iniwasan siyang bato, si James. So medyo hindi magandang balita yun. Bumagsak siya eh. Puro gasgas siya actually. Eh, sabi ko mag-Uber na lang, ayaw naman niya mag-Uber. Kaya naman daw niya. Pero syempre yung ano, adrenaline pa, hindi niya pa nararamdaman yan. Mamaya niya mararamdaman yan pagkatapos. Pero gusto niya pa rin mag-bike, kaya pa daw niya. So let's go. Easy na lang siguro kami. Easy na lang. Hindi na natin magagawa yung zone to zone. Depende, mamaya baka bigla silang tumulin. Ayan siya, oh. Easy na lang tayo. Baka tayo eh mapaano. Mamaya kwento-kwentuhan pa tayo dito. Ganyan lang, kwentuhan lang para hindi tayo nagkakasakitan. Kira problema sa pinotot. Ganda pa ang mga bike. Yari bike ron na. Kaya nga hindi na ako nabili ng bike eh. Pala rason mo eh. Baka mamaya madisgrasya ako. Sabi mo lang yung dahilan mo lang yung wala pang bili. Hindi na masakit ang ano, katawan. Masakit pati nga mo ron. Right, naka 64 kilometer na tayo ngayon. Tapos zone 3, pero zone 2.3 lang tayo. Baliktad kanina eh, no? Kasi may nadisgrasya, so nag-easy-easy na lang lahat. Para masuportahan din natin dito sa may likod natin. Kaya ganito lang ang takbuhan. Heart rate natin 134. Zone 2.7. Bike. Nagpahinga lang silang tatlo. Manat na naman. Pasok tayo sa 3.4 zone. Ilang minutes pa ba? So meron pa tayong 15 minutes 45 seconds sa zone 3 bago tayo mag cool down. So malamang baka bumalik pa tayo ng konti lang. Kasi nandito na tayo sa may nakalagpas na pala tayo ng Lusail. Dito na tayo sa metro station. Lusail metro station. Pero nakalagpas tayo din sa truck, MotoGP truck. Ano man tawag din sa truck na yan? Basta din sa truck na yun. Kala nyo truck,
track yung ano, karerahan. So yan, hingal tayo dito dahil tulay na mataas to eh. Ay, 14 minutes pa. 14.40 na zone 3. Medyo naiwan namin sila doon sa likod. Dahil inalalayan nila si James. Below ano tayo, heart rate ngayon. Baba yung heart rate natin. Biglang nag headwind ah. Ano ba yan? Akala ko tailwind na hanggang makauwi tayo. Biglang na gano'n na naman, no? Umikot yung hangin. Tsaga-tsaga lang, matatapos din natin ang ating training. Balik na sila. So zone 3.1 tayo with 12 minutes remaining. Haba-haba pa. Umataw yung ating ano, unahan. So pag tayong makipagsabayan sa hangin, hindi tayo mananalo dyan. May iba pang araw. Kaya mo na yung hangin. Sumama yung ano eh, sumama yung gulong natin sa harapan. Alam mo naman ako, duwag ako. Duwag masemplang. Kaya hayaan na muna natin ang ating zoning. Pasok pa naman siya actually, 3.1. Pero natakot ako dun eh. Kasi siguro dahil ano, ito parang may ganun, may cover na matindi. Tapos biglang nag-open. Kaya yun. So zone 3.3, last 11 minutes at makakatapos na tayo. Tapos meron tayong 10 minutes cool down. Ang bigat ng binti ko, sobra. Dito na tayo sa may kilometer 0. Meron pa tayo 6 minutes remaining. Balik pa tayo ngayon. Mga 3 minutes. Idol! Meron pa tayong 3 minutes. Balik pala tayo ng 6 minutes. Meron pa tayong 3 minutes. So balikan lang natin ng konti. And then naku po, meron pa pala tayong 10 minutes cool down. Oh my god. Parang parehas lang yung hangin. Ano ba talaga yung hangin? Hindi ko na maintindihan yung hangin. Siguro nga cross. Kaya parang feeling ko parehas headwind. Cross siya. Gagaling dito sa kaliwa.
Hindi ko na ma-zone 3. Zone 2.4. Ito, kasama natin si Eric. Nasa may harapan natin. Umabot pa rin. Umabot pa rin sa zone 3 dahil sa lakas ng hangin. Mas malakas yung hangin dito. So ayan, low na. Pagod na kasi tayo eh, kaya nare-reach na natin yung zone 3 kahit sobrang bagal. So ba tatapusin natin itong zone 3 tapos 10 minutes cool down. Samantalang sila nananakbo na. Huwag na kaya ako tumakbo ngayon, no? Bukas alam, may long run naman ako bukas. Alright, last 30 seconds para sa ating zone 3. Hindi naman natin abutan ng zone 3. Ah, pasok pala tayo. Alam mo, hindi ako pasok sa zone 3. So tingnan nyo nga kasi yung takbo natin, no? 26 lang. Pero ano pala, hindi pala talaga umikot ang hangin. Talaga malakas ang hangin ng cross. Ayan, ikot na tayo dito sa Metolay. Oh, cool down natin 5 minutes. Oh my god, layo natin. Ang layo ng cool down natin. Layo ng cool down. So sobra pala tayo. Kala ko 10 minutes yung cool down ko. Hindi pala 10 minutes. Oh my god. Bale, okay lang yan. Sumobra-sobra tayo. Kala ko 10 minutes, sinakto-sakto ko pa naman. So yun nga, pag tayo magbabike ay doble ingat. So sa ganitong panahon eh, sobrang lakas ng hangin. Kaya dapat eh katabay talaga tayo sa pagbabike. Kasi di natin alam yung gas sobrang lakas. Nabiyan niya ako 230 daw. Eh kasi bumalik na ako kanina eh. Doon sa dulo, di ba? So sila hindi sila umikot eh. Kaya mahaba pa sila. So yun nga, sinasabi ko, pag gantong bagyo, lakas ang hangin, yung gas. Kaya pag magra-ride, titingnan nyo rin yung weather. Para at least meron kayong insight kung marami kayong bike, kung marami kayong accessories like this na gulong yung naka-cover. So delikado lalo na pag crosswind dinadala. Pero kung headwind baka okay lang siya, pero pag cross mahirap eh. So yun yung mga dapat yung i-anticipate kapag kayo ay magte-training, magkakarera, anything na basta magra-ride kayo. So yun yung kailangan yung titignan sa tuwing kayo magra-ride. So tapos magte-training, stick to the program. Kung ano lang ang sinabi, yun lang ang gagawin para may lakas pa tayo sa susunod na activity. Alright, so James, pagaling ka dyan, pagalingin mo yung mga sugat mo. Lapit na ang karera mo. So ingat-ingat lang. Kaya natin yan. So good luck, get well soon James.
57 seconds sa ating pull down. Yes, nakatapos din tayo ngayon. Nakaraos na naman tayo sa ating training. Yes. Hanggang sa susunod nating training uli. Malapit na, last 35 seconds. Ha! Success ang ating araw. Sumunod tayo sa ating program. Medyo tumataas ang ating heart rate kanina dahil sa tulay, di naman natin maiiwasan yon. Pero bumabalik pa rin naman. So nag-stick tayo sa plan ngayon, sa training plan. So parang fresh ka pa. Tatakbo pa tayo ngayon mamaya ng 20 minutes yata yun. Tingnan ko na lang mamaya sa relo. Yan na naman tayo no? Hindi na naman tayo tumingin. Yes, tapos na yung cool down. So bagsak tayo sa kanya 60% 60% yung grade natin kay Garmin. kasi nga medyo tumigil kanina. Maraming marami akong dahilan. Pero yun, at least hindi na kagaya yung nakaraan. 30 lang yata ako, 40% lang yung grade sa akin ni Garmin. At least ngayon nag-improve 60%. Kasi pangit kasi ng klima. Bakit ba ito yung magra-ride na lang kami? Lagi na lang malakas ang hangin. Sinisi pa no? Alright, sa finish line na tayo. Okay guys, thank you for watching. See you next time. Bye bye.